eto na yung akin, 'no. Ako wala naman akong doubt dito, 'no. Ako nagugulat lang ako dito sa batang Marcos, promise. Hindi, seryoso, nagugulat ako dito sa batang Marcos na 'to. Yes, si Sandro. Nagugulat ako ngayon dito sa mga banat ni Sandro Marcos. Medyo lumalaman yung birada niya ngayon, Alam mo, kung nanonood kasi ako ng vlog kanina, and then dumaan sa akin yung yeah, dumaan sa akin yung video nito ni Kong Sandro. Alam mo, sa ako napagtanto-tanto na totoo lahat ng sinabi ng mga kaibigan ko sa akin. Kasi presidential son na yung nagsabi, eh. 'Di ba binahagi ko na rin 'to sa inyo noon na etong si Sara Duterte, minamanduhan si Presidente Marcos. Basagin natin yung kwento at naratibo na pinakalat at itama natin yung pinakalat nila sa Made in Malacanang, Martyr and Murderer. Itama natin lahat, mga kababayan, 'no? Hindi puwedeng salungatin yung kasaysayan. Hindi natin puwede na baguhin. Kasi nangyari na, eh. Nangyari na ang kahapon at hindi rin puwedeng baguhin lamang ng storya. Ang kwento umpisaan natin dito para masaya, mga kababayan ko, 'no? Ito maganda, eh. Ito maganda sa usapan natin, eh. Kumbaga nagkakainitan ng ganito, eh. Pag-usapan natin, mga kababayan, teka, labas ko nga 'to. Ayan. Wait lang. Lalabas ko lang 'to. Ay, 'yan. Pag-usapan natin, mga kababayan ko, yung naratibo na binitawan noon ni Senator Amy Marcos. Yes, 'no, mga kababayan ko. Alam nyo, isa kami sa mga nag-propagate nito, and itama natin ngayon, 'no? Better na itama, eh, kasi hindi sapat yung nalaman lang natin na pinagsama ni Amy si Bongbong at Sara. Meron pa palang hidden agenda. Meron pa palang nakatago sa likod. So yun yung pinaka nagulat ako. And I can explain a little bit story para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Ito yung masarap pag-usapan. Ito yung mainit na pag-usapan. Kasi, mga kababayan, kung itong naratibo na binitawan ni Kong Sandro ay mawawala lamang ng panandalian, mga kababayan ko, related ako dito. Kumbaga nakaka-relate ako, mga kababayan ko. Yun po yung maganda dito sa pag-uusapan natin. Kaya, mga kapatid, mga kababayan ko, pasensya na kayo kung may iba man nagla-live, nasagasaan ko, pagpaumanhin ninyo, 'no? Pero sa susunod, masaagahan na natin yung pagla-live natin at bibitaw tayo dito talaga ng mas maaga-agang oras, mga kababayan. Hello po, Ma'am Rion Enecose. Magandang gabi sa inyo, mga kababayan ko. So pag-usapan natin, mga kababayan ko, this will be a short live streaming again kasi hindi ko talaga time slot to. Marami magagalit sa akin kapag umentrada ako. Okay, mga kababayan ko, pag-usapan natin to. Naaalala nyo ba yung yung kwento ni Senator Amy Marcos na ang sabi niya, mga kababayan, ay pinag-isa niya si Bongbong at si Sara? Tama, mga kababayan ko, pinag-isa niya nung panahon ng kampanya. At ang kwento niya sa amin, mga kababayan ko, ang kwento ay siya mismo ang nagpumilit, mga kababayan ko, no? Na pagpumilit na ang sabi ho, mga kababayan, ni Senator Amy ay si Bongbong at si Sara ay binisita nila si Sara sa dito sa what we call this, sa may Davao,
upang alukin na tumakbong presidente at sinabi daw kuno ni Inday Sara na, Day, sabi niya, tumakbo ka na bong ng presidente, hindi ako tatakbo. May ganun eksena, mga kababayan ko, tama? May ganun eksena eh. Meron ding mga sinabi si Senator Amy na ganun eksena. Ito pala ang totoo. Behind those stories na pinakalat nila, hello po Ma'am Sheila Aquino, new subscriber, no? Behind those stories na pinakalat nila, mga kababayan ko, ito pala ang siste. Mga kapatid, magandang gabi po, Ma'am Lia, magandang gabi po, gandang umaga sa inyo diyan. No? Ma'am Lydia, no? Ito na. Meron palang mga conditions, mga kababayan ko. Alam nyo, during the campaign, may mga nakarating na po sa akin, no, na, Koy, wag kang masyadong dumikit kay Inday. Sinabihan na ako na mag-focus ka lang kay PBBM. Kasi nagugulat po kasi kami, may mga paksa po na mga taga-suporta ni Sara Duterte na ayaw kay Bongbong. Nagugulat po kami, if they say unity, there is a portion naman na Inday Sara Duterte lang ang kinakampanya. Tama ho kayo? Tama ho yung sinasabi ko. Meron hong ganun na kinakampanya. Meron din hong kinakampanya, mga kababayan, na Sara lang. Kagaya ng isip, isda, Inday Sara is my president. 'Di ba? Marami hong ganun, mga kababayan ko, ang siyang naging role. Kumbaga, ito pala ang siste at ang nangyari, no? Nalaman natin ngayon mismong sa bibig na nung batang Marcos, na si Kong Sandro Marcos, mas matanda pa ako dito kay Kong Sandro eh, na meron pala na agreement, mga kababayan. No? Meron palang agreement. Now, I understand kung bakit sumugal si presidente ng ganito. At 2 months pa lang, ginigiba na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng mga Duterte. Mga kababayan ko, ngayon maiintindihan natin lahat kung bakit 2 months pa lamang si PBBM ginigiba na ho ni Maharlika at ginigiba na ho ng mga ibang tao sa gobyerno. Yung pala ang dahilan, mga kababayan. No? Yung pala ang dahilan. Meron palang kasunduan na hindi sinunod ni President Bongbong Marcos. Ano yung kasunduan, mga kababayan? Narinig natin sa bibig ni Kong Sandro. Sila ang pipili ng House Speaker, sila ang pipili ng mga Chief Justice, sila ang pipili ng mga iuupo nila. At ibibigay kay Sara Duterte, ang pinakamabigat ay yung DND. Grabe, mga kababayan ko. Buti na lang talaga matalino si President Bongbong Marcos, no? Tama lang din pala na humiwalay ng landas itong si President kay Inday Sara. Dahil iba po ang lakad ng Duterte administration sa lakad ni Presidente Bongbong Marcos. Can we imagine, gagamitin nila ang pagka-presidente ni BBM upang mag-upo at sila ang magdesisyon kung sino-sino ang ipapasok nila sa loob ng gobyerno. Mga kababayan ko, now, we understand everything because of Congressman Sandro Marcos na binitawan niya pong interview. Naintindihan na po ng mga kababayan natin na ito po palang si Inday ay iba po ang pakay sa pagpe-presidente. Malinaw po para sa akin yung sinabi niya, mga kababayan ko, na may mga conditions bago ka namin tulungan manalo. Well, totoo naman. Tama po yung diskarte ni Presidente. Sinabayan niya yung agos ng mga taong ito upang makuha yung posisyon ng pagka-presidente. Diyan po nakita natin tumulong
yang si Pastor Kibuloy, mga kababayan ko, na kalaunan ay nakita nyo ho na bumabanat na ho sa gobyerno nung panahon ng mga hindi na ho mapagbigyan yung kanyang mga kagustuhan, mga kababayan ko. Napansin nyo rin ho yun. Napansin din ho natin ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid, no? Napansin ho din natin ngayon, yung mga tao na 2 buwan pa lamang, kagaya ni Maharlika na may cancer na ho ngayon, mga kababayan ko, meron na ho, totoo to, positive ho ito, may breast cancer ho ang si Maharlika, mga kababayan, no? Na kinarma na nga na itong tao na to, 2 buwan pa lamang si Presidente, binabanatan na ho. At hindi na rin ho ako nagtataka kung bakit ho finilter o sinolid yung mga vlogger nung panahon ni PBBM na mga maka-Marcos lang. Mga kapatid, ito po pala yung dahilan. Dahil nung panahon ho na yon, hindi ho alam ng mga Marcos kung sino ho ang solid na kakampi nila. Mga kababayan ko. So ako, naintindihan ko na ngayon kung bakit si President, kung bakit binabanatan at pilit na pinabababa si Presidente Marcos. The reason kung bakit is gusto nilang makuha yung posisyon ni Presidente, ipalit si Sara Duterte at nang magawa nila ang kanilang mga gusto diyan sa gobyerno. Grabe mga kababayan. Nakakapanindig balahibo yung mga sinabi ni Congressman Sandro Marcos sa isang interview. If we analyze everything ng kanyang mga binitawan at magto-throwback tayo doon sa mga nakaraan, tutugma lahat ng sinasabi ni Congressman Sandro. Ngayon mga kababayan ko, malinaw na po ang lahat sa atin. Malinaw na po. Kahit na malabo ho ang tubig ng putik sa Davao, ay mas malinaw na ho sa atin dito. Sapagkat mga kababayan, naipaliwanag at nabitawan ito ng isang Marcos. Naintindihan na ho natin ngayon yung punot dulo ng pagngingit-ngit ng mga Duterte. Kaya pala sinabihan ni Digong, kaya pala winawasak ni Atty. Vic, winawasak ng mga kung sino-sinong kesihodang ganitong tao, si Pangulong Marcos, sapagkat alam nila, mga kababayan ko, alam nila na hindi susunod si PBBM sa kanilang mga gusto. And let's thanks to President Bongbong Marcos. Bakit? Pinaglaban niya yung mga Pilipino. Hindi niya hinayaan sa administrasyon niya na pasukin at yurakan ng mga taong mapagsamantala sa pondo at pera ng taong bayan. Sana mamulat na ang sambayan ng Pilipino. Sana maintindihan na to ng taong bayan. Because hindi ito basta-basta. Mga kababayan, tama po ba ako? Mamita. Ito na ho yung bumasag sa katahimikan nila eh. Ako nagulat ako mga kababayan ko. Nakita ko yung habang pinakikinggan ko. Ma'am Virginia, maraming salamat po. 'Di ba? Muntik-muntikan na tayong ilugmok ulit ng mga Duterte kung nagkataon. Biruin mo, bakit ang magdidesisyon? Kung ako presidente, nice move yung ginawa ni President Marcos to be honest. Para sa akin nice move yung ginawa niya. Yung sakyan niya muna sa una yung trip ng mga kasama niya, oohan niya ng oohan. Mga kababayan ko, pagdating na nakaupot, nakapanumpa ka na, saka mo ligwakin dahil ikaw na yung nakaupong presidente. Kaya pala sinasabihan ni Sara Duterte traidor si BBM. Ito pala yung rason. Hindi, may video sinabihan niya si Bongbong Marcos traidor. Di ba? Sinabihan niya si PBBM. And Senator Amy Marcos kung bakit nagngingit-ngit yan. Ngayon, nakikita na natin yung mga makasarili talaga. Ngayon, nakikita na natin yung mga tumatakbo para sa pangsariling interes. Abay mga kababayan, mag-ingat po tayo. Kung ganito pa lamang ang nangyayari,
sa bansa natin? What if pag nakaupo pa sila? Mga kababayan ko, doon ho nakakatakot yan. Mga kababayan ko. Then I'm very thankful to Congressman Sandro Marcos kasi nagsalita siya ng ganito. And we are waiting for that, mga kababayan ko. Because hindi nagsasalita si Presidente. Mga kababayan. Tama? Mga kapatid? Oh, ano masasabi ng mga taga-suporta ni Digong? 'Di ba? Yung pinuno ninyo, diktador. Gustong diktahan yung nakaupong presidente. Saan kayo makakakita ng ganun? Only Duterte. 'Di ba? Ano ba nagawa ng mga Duterte sa damakmak na problema sa Pilipinas? Hanggang ngayon, sinusolusyonan ng gobyerno natin. Hanggang ngayon, pinoproblema ng gobyerno natin. Hanggang ngayon, iniintindi kayo ng problema. Iniintindi kayo ng gobyerno natin. Mahiya naman kayo. 'Di ba? Sa makatuwid, totoo rin yung gusto nyo na magkaroon ng term sharing. Ang presidente at ang vice-presidente. Kalokohan nga mga kababayan ko nakakaloko. Saan kayo makakita? Ang gusto ni Sara nung hindi siya mapagbigyan na maupo yung mga gusto nilang iupo sa pwesto, binanatan si presidente. Pinagtangkaan na talaga nilang kunin talaga yung position. 'Di ba? Yan yun mga kababayan ko. Pinagtangkaan nila, pilit nilang kinukuha yung position kung saan mga kababayan ko ay maiuupo nila si Sara sapagkat hindi makaporma yung mga magnanakaw at namandorambong na dorobo na mga kaalyado ni Inday, na kaalyado ng mga Duterte sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon mga kababayan ko, klarong-klaro na po sa isipan ng mga ng sambayan ng Pilipino. Ako po'y hinahayaan ko kayong kunin itong clip ng video na to. I-edit ninyo at ilabas ho ninyo sa inyong mga platform. Hahayaan ko ho kayo. Sapagkat mga kababayan ko, mas gusto ko hong maintindihan ng napakaraming Pilipino yung nais sabihin ng isang batang Marcos, mga kababayan ko, na si Congressman Sandro. Now, we understand everything. Lahat ng kasinungalingan ng Duterte. And maiintindihan na natin ngayon kung bakit si Amy nakadikit sa mga Duterte. At bakit gusto nila na makuha ang posisyon ni Presidente Marcos? Because of what? Power, money, corruption. Doon na talaga papunta ang kampanya ni Sara. Mga kababayan ko. Naway sana ay mag-isip kayo, magmilay-milay kayo, alamin ninyo, baka mamaya ay bandang huli, maiboto, sumuka tayo, pare-parehas sa bandang huli. Mga kababayan, abay gusto nyo pa bang bumalik na tayo ang ninanakawan? At gusto nyo pa bang maghirap ang taong bayan? Kung gusto nyo maghirap ang bansang Pilipinas, gusto nyo mapunta tayo sa walang kakwenta-kwentang kamay, boto nyo si Inday, mga kababayan ko. Pero kung gusto nyo ng tuloy-tuloy na pagbabago, walang korupsyon, walang halong nakaw, mga kababayan ko, doon tayo sa matino at merong gustong gawin sa bansa natin. Kaya mag-ingat-ingat ho tayo, mga kababayan, sa pagsuporta. Minsan, akala natin sa atin. Minsan, akala natin, tropa natin. Minsan, akala natin, napapasabi na maniniwala tayo ng I love you, BBM. Huwag na kayong maniniwala sa ganon. Wala hong ganon, mga kababayan ko. Huwag na rin ho kayong maniniwala sa mga nagsasabi na malilinis ang kanilang mga kamay. Nako, mga kababayan ko, mahirap naman. At wag na rin kayo maniniwala, mga kababayan ko, sa mga nagsasabi na matatamis sa salita sa kampanya. Huwag nyo na hong paniniwalaan yung mga nagsasabi ng
I love you, BBM. Dahil ang totoo kung bakit sa likod ng I love you, BBM ay meron palang nagtatagong masamang intensyon sa bansang Pilipinas. Meron palang gustong mangyari at gustong kunin sa pera ng taong bayan. Abay, mag-iingat po tayo. No? Abay, mag-iingat po tayo sa mga tao na yan. Dahil yan ang totoong nagpapahirap sa taong bayan. Wag po tayo magpadala sa mga nagsasabi maganda ang nagawa nila sa bansa natin. Pero if we look back, mga kababayan ko, sa damakmak na problema at anomalya at isang drug lord na ginawa pang gabinete ng dating Pangulo. Kaya mag-isip-isip po kayo, mga kababayan ko. No, mag-isip-isip po kayo. At tigit ho sa lahat, mga kababayan ko, isa lang ang kayang gawin ni Sara. Mga kapatid, hindi ho tayo kayang ipagtanggol sa China. Yan no ang tandaan ho ninyo, mga kababayan. No, mga kapatid. Tandaan nyo ho yan. Mga kababayan ko. Sa mga nagsasabi, mga Pilipino nanonood dyan, kayo ho na kayo nakikinig ho sa akin dito. Isa lang ang gusto ko ipaalam sa inyo, mga kababayan ko. No? Isang pamilya lang ang nagmalasakit sa Pilipinas. Isang pamilya lang ang nagmalasakit at ang nagmamahal sa taong bayan. At subok na subok ko na to. Wala na ho ako nakikita, mga kababayan ko, kundi sila na lang talaga. Kaya ho, mga kapatid, malapit na ho ang 2027. Papaalalahanan ko ho kayo. Maglalambing na naman ho sa atin yung mga yan. Liligawan na naman ang mga oo natin. Manliligaw na naman yung mga yan. Magpapakit na naman yung mga yan. Padadaanin tayo sa mga pa-concert. Padadaanin tayo sa mga t-shirt, pa-bowler. Dadaanin tayo sa drama. Pero pag dumating yung panahon na yon, mga kababayan, baka naman, pakitignan ho yung background. Dahil kung may background ho ng pagnanakaw ang pamilya niyan, abay, kawawa na naman ho tayo mga Pilipino. Madala na ho tayo. Maawa na ho kayo sa Pilipinas. No, mga kababayan ko, maawa na ho kayo sa sambayan ng Pilipino, maawa na ho kayo sa bansang Pilipinas, maawa na rin ho kayo sa mga 8 oras na tao na nagtatrabaho para kumita ng regular na pera para sa kanila, pamilya. We are the Filipino people. Pinaglaban tayo ng ating mga bayani. Sa mga magnanakaw pa kaya, hindi tayo maninindigan. Mga kababayan ko, nakita nyo na kung ano pinaglaban ng mga Marcos. Nakita nyo na lahat kung ano ang ginawa nila para sa bayan. At wala na tayong doubt para sabihin na hindi maganda ang kanilang magagawa. Kaya mga kababayan, nalalapit na ang 2028. Pababa na si Presidente. Magkukumahog na silang kunin yung posisyon na yan. At kung dumating man ang punto na yon, ako na ho unang-unang magsasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Ako na ho ang unang-unang magsasabi, mga kapatid, hindi ho ako babaliktad sa pula. At hindi ko ho tatanggapin ang mga Duterte. No more Duterte. No more Duterte in Malacanang. Never again. Never again to Duterte. Mga kababayan ko. Maraming salamat po. And dagang salamat sa inyo. Sa mga tropa at nanonood sa atin. Sa mga nag-like. Sa mga nag-chat. Maraming salamat po. I know it's a short live streaming. Tomorrow, we have also a live streaming ulit. Abangan nyo po ako, mga kababayan ko. At magkita-kita po tayo bukas ng umaga, hapon, tanghali, gabi. Mga kababayan ko, dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. And please don't forget to watch my replay, mga kababayan ko. Okay? Maraming salamat po. Mag-ingat po ay palagi. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Thank you very much. Ate Trick Sibilia 11. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi dyan. Maulan ang daan. Ingat po and ride safe everyone, mga kapatid. Maraming salamat po. Ingat po kayo ha. Bukas na po tayo magtsikahan.
Mahaba-haba po oras natin bukas. Sa ngayon po talaga kailangan natin maghiwa-hiwalay dahil hindi ko po time slot ito. Okay, mga kababayan ko, thank you very much. Ingat po kayo palagi mga kapatid, ha? Love you all. Maraming salamat po.